So yun, ito, this is the Chevrolet Spark 2012 model po ito. So napaka tanda na po ng kotse na to. This is 2024, 2025. 12 years going 13 years old na siya sa May. Yeah, ganun katanda na po ito. Re-renew ko siya sa May. So yeah, bala ko kasi siyang ibenta, pero nagdadalawang isip ako. Pero wala akong remembrance kasi sa kotse na to bago ko siya. Matagal na sa akin to eh. Hindi ko lang pinapakita sa camera. Pero bago ko siya ibenta, gusto ko sana ng remembrance. So this video is parang point of view ko lang. Personal review. Bias sigurado ang review na ito. Medyo bias kasi syempre akin ito. Pero I hope makatulong pa rin sa mga makabigay pa rin ng idea sa mga nagbabalak bumili nito. Kasi lately nakita ko, nag-canvas kasi ako magkano ko siya pwede benta eh. Nakita ko naglalaro siya sa 150 to 250k. Both manual and automatic na po yun. And iba-iba yung variation nila. Yung iba may mga Android head unit, etc. Yung iba wala, so on and so forth. So yun, kinanvas ko lang. And nakita ko, mura pala to. Perfect pala itong ganitong kotse for mga beginners. Yung ayaw mo nang gumastos ng malaki, gusto lang muna mag-aral ng mag-drive, so on and so forth. Kasi sobrang friendly po nito sa mga beginners itong kotse na to, itong si Chevrolet Spark. Yes. So again, makakahanap kayo kung may budget kayo. Gusto niyo lang muna ng training wheels, training na kotse, pang training. Pero reliable na rin in a way. Kasi para sa akin, sa experience ko, very reliable po ang kotse na ito. Yes, I can attest to that. Pero syempre, depende pa rin sa quality ng mabibili nyo. Baka naman yung mabili nyo sa market is medyo palyado, eh wala tayong magagawa doon, ibang usapan. So basically, kung bibili kayo nito, magbitbit kayo ng, or magsama kayo ng maalam sa kotse, preferably mekaniko. But ako, ang kasama ko, sinama ko is marunong sa kotse lang talaga, si Kuya Jojo. Shoutout kay Kuya Jojo. Pero hindi po siya mekaniko, pero alam ko maalam talaga sa kotse since ang dami ng kotse dumaan sa kanya. So he knows his car. So siya yung sinama ko, and thank God siya ang sinama ko kasi nakakuha talaga ako ng maayos, matino na kotse sa price na nabili ko. Okay, kulang-kulang 200k. Hindi ko na sasabihin kung magkano, but kulang-kulang 200k yung itong pagkakakuha ko nito. Also, pero syempre hindi siya perfect. May mga konting damages, like wala siyang busina, tapos pasira na yung aircon, and finally nasira na yung aircon. Gusto ko na siyang, kailangan ko na siyang palitan. So medyo short sa budget kasi 20k to 25k ang need na budget para sa aircon nito. So yun. So just in case lang na nagbabala kayo, ito yung mga experience ko rito, and of course konting ano na lang din siguro, konting tour na lang din sa kanya, just in case na curious kayo. And actually, this video actually is personally for me lang. Gusto ko lang ng remembrance. Gusto ko pag na-miss ko siya, kung sakasakali man na finally nag-decide ako na ibenta ko siya, eh meron akong titingnan na video remembrance. So ito yon. Okay lang kung hindi nyo panoorin to, wala naman sa akin yun. Ang gusto ko lang talaga is kailangan ko na ng remembrance sa kotse na to. And kung ikikip ko lang kasi yung video, at some point mawawala yun, mabubura, so on and so forth. Pero ilalagay ko siya sa YouTube, pwede ko siyang panoorin, pwede ko siyang silipin anytime. So this is my Chevy. Again, expect may bias ako rito na sasabihin, but I will still try na i-showcase sa inyo yung mga features niya and so on and so forth, mga weakness. So first of all, iano ko na sa inyo, hindi po kalakasan ang Chevy na ito. Actually, lahat ng model naman yata na ganito, Chevrolet Spark is hindi talaga malakas. Kung di ako nagkakamali, ang variant nito is 1.0 and 1.2 liter. This one is the 1.0 liter lang, so hindi po ganoon kalakasan yung kanyang engine or yung kanyang hatak. But don't get me wrong, nakakakyat po ito sa Tagaytay, nakakakyat na rin ito sa mga tataas naman. Basta nakakakyat po ito. So kung nyo po mamaliitin ito, nakakakyat po itong unit na ito. Siguro lagay ko lang dito yung specs niya sa mga nakakaintindi talaga ng kotse. And I'm not an expert sa kotse, so I wouldn't recommend na makinig kayo sa akin or maniwala kayo sa akin. Again, if you're just looking na mayroong mag-feature nito, kasi alam ko wala ako nakitang nag-feature nito ngayong 2025. Gusto nyo lang feature, okay? But this video is not a full review since I am not an expert about cars. Again, I'm just sharing this. Either this video is goodbye para sa kotse na to or hindi, I don't know. I just want this na nasa channel ko. So yun, yan po yung specs niya. Hopefully makatulong sa inyo. So experience, overall maganda naman po siya. Yun nga lang, may kaliitan nito. This is a hatchback, so at best hanggang 5 passenger, kasama natin yung
driver, of course. Ang gulong niyan is 14 inches lang and maliit, and pansin nyo hindi na rin ganun kalalim yung mga grooves. At some point palitin na rin yan, and stock po yan, yung kanyang rim stock po lahat yan. As you can see, andyan pa yung logo nung Chevrolet. This is stock, hindi pa pinapalitan. Pero I believe hindi na lahat original ang laman nito eh. Kasi unang-una, yung nakita ko, I don't know kung tama yung research ko, pero ang 2012 version pala is walang head unit, but this one has head unit. So mamaya papakita ko sa inyo yun later. And of course, pansin nyo may mga konting ano na rin tayo, hindi na ganun kakinis yung, kung malapitan ha, sa malayo mukha pa rin siyang okay, makinis, pero mapapansin nyo, ang dami na rin imperfections, medyo slightly tumutuklap na rito. Konti lang naman, pero hindi naman siya halata basically. Kailangan mo lang siyang titigan maigi para mapansin. And may naka-ready na lagayan ng fog light. Wala tong fog light eh. Pero yung stock niya na bumbilya na gamit ko is very usable po sa gabi. And pagtatanungin niyo ako bakit hindi niyo po pa pinapalitan ng mga Orion, ayoko po ng ganon. Kasi nakakaperwisyo po ang paggamit ng Orion bulb sa mga kapwa driver. Nakakasilaw, especially sa mga kagaya ko na merong astigmatism. Masakit po siya sa mata. So basically, I wouldn't recommend. Ako personally, kung preferred yun, okay lang yun. Pero sa akin, sa tingin ko lang naman i-bash yun ako, hindi. Kayong bahala. Pero sa tingin ko, kung hindi ka makakita sa normal na headlight at kailangan mo pa ng Orion para lang makakita, baka hindi ka talaga dapat nagdadrive. Tingin ko lang kasi nakakaperwisyo po talaga yung ganong kaliwanag sa daan. Yung overbright talaga na parang wala ka na makita. May mga napanood na po ako ng mga video na yung mga kasalubong nila na ibang sakyan is either nagsiswerve or na uuwi pa nga sa aksidente minsan. So I wouldn't recommend na gumamit kayo ng mga ganong Orion. Magalit sa akin ng Orion, pasensya na, pero yun lang tingin ko kasi ako napiperwisyo ako sa kanila. Ang peaceful ng pagdadrive ko sa gabi. And then may mga kasalubong ka mga Orion na mga, and actually di lang Orion na brand eh. Marami, alam ko may marami pang brand na gano'n, pero advocate ko talaga na ayokong gumamit ng gano'n. Kasi ang alam ko, yung normal na mga headlight is enough para makakita na. Okay? Hindi mo kailangan ng gano'n na overbright na nakakaperwisyo na sa ibang mga kapwa mo driver. Yun lang, nauwi tayo sa Orion, babalik tayo sa ano. So yun, as you can see, isa sa mga kilalang or significant feature ng Chevrolet Spark is, pansin nyo, no? Yung pinto niya, wala dito, kundi nasa likod po yung, mukha tuloy siyang, sa unang tingin mukha lang siyang 2 doors, no? Pero ang totoo, nilipat lang dito sa taas yung, what do you call this, yung kanyang, nakalimutan ko tuloy tawag, basta ito nilipat sa taas. Yan. And of course, pasensya na medyo magulo, may galing kami kasi yung Manila and naisip ko na siyang gawin. And itong model na to, itong mga luma na to, 2012 model is manual pa po dito sa likod. Yes, sa harap naman po, don't worry, pansin nyo maraming laman. So di ko na ipapakita yung part na yan, maybe later na pagka wala ng laman. Pero din nga, pero sa harap naman po is power window na yan. You know, so ito po yan, so nakokontrol po natin. You know, so buksan ko lang ng konti para nakasingoy yung hangin. Currently wala kasing aircon, so hindi ko so gamit muna ng operation hangin. And pansin nyo, mahangin nga siguro sigurado sa mic, narinig nyo sigurado yung buga ng hangin, but yun. And the design para sa akin, very sporty po yung design niya. Dahil nga maliit din siya, ang dali din niyang imaniobra, isingit sa kung saan saan at i-park. Best thing about this, kaya ako pinili to, one of the reason, siyempre, pag bibili ka ng sakyan, ibabagay mo rin sa lifestyle mo. Ang parking lot ko po or garage ko, garahe po, may sarili po akong garahe, is napakaliit. And fortunately enough, sakto po siya. Meron lang akong ganitong kaliit na allowance. Yeah, medyo challenging nga pagkapapasok sa loob kasi dadaan pa ako sa likod na pinto. Still, hindi ako pumaparada sa kalsada at hindi ako nakakaperwisyo ng kapitbahay, diba? But yeah, that's the story. So kaya ito pinili ko unang-una yon. Dahil ang parking ko ay, ang garahe ko ay maliit. Ito lang ang kasya, hindi pwede sa akin ng mga SUV. Even sedan, hindi pwede. Malapad ng mga sedan kasi. Also, hindi rin ako ganun kagaling na driver. Actually, you can say na mas alam na ako ng konti sa beginner. Pero expert driver, no, I wouldn't say that. Wala naman yata magaling o perfect driver. Pero ako, consider ko talaga hindi ako magaling na driver. Good lang. I can go from point A to point B na walang issue. Puwera bales. Siyempre, mahirap control ng aksidente, pero puwera bales. So yun. Kasi may mga dinagdag na ako ng mga konting accessories like this. Parang ang tawag dito sa ulan. Kasi siya, hindi ko na matandaan yung mga pangalan niya, pero pagka hahanapin ko sa Lazada, Shopee, naalala ko ang tawag.
Anyway, pa-store ko kayo sa loob ha, saglit lang. As you can see, dito is, para sa akin, malaki akong tao ha, 5'9 po ako, 5'9 po yung height ko. Okay siya, kasi kung nag-try na kasi ako sa sedan, and even sa owner ng papa ko, dati may owner ako eh. Medyo ramdam ko yung ceiling, yung bubong ng ng mga sasakyan na yon. Dito sa hatchback, kaya pinili ko ang hatchback. Another good reason is dahil nga dito, baka masisilaw. Sa hatchback ang pinili ko is dahil mataas yung kanilang ceiling ng konti kumpara sa mga sedan at saka yun yung mga bababang kotse. So this one, kita nyo naman meron ako at least kalahating danggal na allowance, 5'9", and mahaba po yung torso ko. One of the reason din kaya medyo nahirapan ako kasi talagang yung upuan ko is nakasagad talaga papunta ron. So kung matangkad yung uupo sa likod ko, kawawa. Talagang dikit yung tuhod niya or yung binti niya dun sa likod ko. Kaya pagka ganoon, pinipili namin na ang sasakay sa likod ko banda is either bata or payat, or at least maliit yung mga binti at mga kasukasuan. But anyway, ang point is, pasok siya sa akin, kahit 5'9 ako, sakto lang sa akin. Eh yun nga lang, sagad-sagaran lang yung upuan. Ang ayoko lang din dito is walang pampataas ng upuan. Meron pang atras, merong nagagalaw po ito. You can see. Yeah, so yun, nagagalaw naman ito hanggang sa maihiga. So pwede ka naman matulog dito as usual. But wala siyang pampataas ng upuan. So expect nyo sa lalo mga bagong driver dyan, hindi nyo kita yung unahan ng kotse. Actually, 5'9 ako, wala ako nakikita ni gabuhok nung unahan nito. Wala. So medyo sasanayin mo sarili mo sa distansya tuwing liliko ka or yung mga kanto-kanto na dadaanan mo. Sasanayin mo yung distansya nung unahan sa sarili mo, sa point of view mo, kasi otherwise wala, hindi mo nakikita eh. Pero since matagal na sa akin to, gamay ko na yan kahit paano, and pera bales, wala pa naman ako na didisgrasya except one time dun sa nung pinarenovate ko yung gate, sumabit yung gate. Sumabit ako ng konti sa gate, so may gas ako ng konti doon, pero hindi naman na siya masyadong halata ngayon kasi konti lang sumabit na ng konti. Aside from that, hindi naman na nagkaroon ng issue or never pa ako na-accident dito. Again, pera bales, wag naman sana. Knock on wood, wala pang wood dyan, wala. So yun. Now, point of view naman ngayon as driver. So as you can see, ito po ang kanyang itsura, and ako na naglagay nitong parang leatherette niya na takip sa sa manibela kasi gusto ko ma-preserve yung goma niya, kasi may mga time syempre na iiwan natin siya sa labas, tanghalin dapat, and syempre alam naman natin na nakakarupok ang ganun. Ang sarap pa man din ng grip dito kasi goma, yung original itong original na to na na manibela is goma to, and alam ko pag goma, pagka lagi nabababad sa araw is parang natutunaw. So yun, inagapan ko na agad, binilang ko siya ng ganitong super fit. Actually nahirapan ako ikabit ito, super fit na leather na to, or leatherette. I think leatherette lang to kasi mura lang to, nasa 600 lang yata ang bili ko rito. And binilang ko na rin nitong ganito kasi may nagsabi sa akin na narupok yan, kasi kung lagi ko iniiwan sa arawan, like nasa mall ako or sa galaan, siyempre paparada sa arawan, minsan madalas walang bubong dun sa napaparadahan, rurupok. So binilang ko na rin siya ng ganito. Yung nga lang, hindi perfectly fit, pansin nyo, bitin doon and bitin din dito sa side na to, pero okay na yan, at least may takip. Tsaka nagastosan ko na, pinanindigan ko na lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na head unit na meron na siyang Android. This one is sobrang bagal nga lang. Nakalagay dito is 2 gig, pero napakabagal, parang hindi feeling 2 gig yung nandito na RAM, and parang 16 GB lang yung internal storage niya, something like that. But napakabagal nito pinindot ko na hintay. Radyo pa lang ang bubuksan natin yan, see? Yan, tumutugtog. Yun. And also napansin ko nung binili ko to is may nakalagay sa likod na speaker na what do you call this, na parang yung original speaker yata nito. Originally may 4 siyang speaker, may speaker dito, meron dito, and the same goes sa likod, meron din ganyan. So 4 na speaker, lahat yung tingin ko wala na, sira na, kasi nung binili ko to
merong box ng mga sirang speaker. And pinalitan na siya. Ang nandito na ngayon na speaker is yung dalawang yan. And hindi ganun kalakas ang dating sa akin. So minsan ginagamit ko siya pagka ako lang. Ginagamit ko lang yun ng pang sound trip lang, background noise para hindi lang antukin sa biyahe. Pero most of the time gamit ko yung mga Bluetooth speaker lang na yung mga binibili ko, like yung Marshall o kaya yung Tribeat, Tronsmart, yun dito ko nilalagay. Mas maganda ang tunog nandito sa loob kasi kung loob malakas yung bass. So most of the time yun, lalo pag nagtitipid ako sa gas, malayo yung biyahe kasi. So yun ang ginagamit ko. Minimize ko yung paggamit ng mga other features niya kasi mas tipid sa gas at mas lumalakas yung makina niya, mas lumalakas ang hatak niya pag hindi ko lahat ino-open. Like this one, pinapatay ko to pag alam kong long ride to. Yan, pinapatay ko yan, pwede naman siyang i-long press. Again, I believe hindi talaga to kasali sa original kasi, correct me if I'm wrong kasi lahat ng in-research ko about dito sa 2012 version hindi yung latest. 2012 version is wala pang ganito wala pang mga head unit na Android yung mga yon. So I believe hindi to original na nandito, kinabit lang. Pero andyan siya, naka-integrate naman na maayos. It's just that mabagal lang yung performance nito kaya bihira kong gamitin. Aside from that, yun. Actually, isa sa mga reason na nagandahan ako kaya ko siya is may ganyan. Usable pa rin naman. Medyo hindi lang ako sanay sa ganyang kabagal na performance ng Android. Usable for most of the time. Pero yun nga, na-realize ko na mas magandang performance siya kapag naka-off to and hindi ko ginagamit yung speaker. So since marami naman akong Bluetooth speaker, doon ko na lang kinakabit. And naglagay na lang ako nito, tapos kinakabitan ko ng smartphone or tablet dito. Yun na lang ginagamit ko. But GPS pala nito is usable din. Actually, yun nga lang, sobrang bagal din bago mo siya ma-setup. And kailangan may wifi, i-connect mo siya sa hotspot. May Bluetooth to and may hotspot. And I believe one time, nung gamit ko ang iPhone, meron din siyang Apple CarPlay. Yes, and Android Auto. Supported din ito. Nakakatuwa, pero yun nga, sobrang bagal lang. Pero once na na-setup mo na siya, okay naman siya, nag-work naman yung maps niya, so on and so forth. So goods pa rin in a way. Kung mahabang pasensya mo. Yun. And yun, sira ang aircon niya ngayon. As you can see, nagamit ko naman siya ng ilang buwan bago tuloy ang nasira. Hindi pa ako nabili. And 20k kasi, and medyo late. Pero tingin ko malapit ko na mabilang kasi medyo nakakapagtabi-tabi naman kahit paano ng cash. So yun, wala tong aircon ngayon. But still, lahat po yan nag-work. Kailangan lang palitan ng bagong compressor yung aircon. And kung papansin nyo, kakaiba yung kanyang dito sa may odo, tsaka yung kanyang tachometer, para siyang aftermarket. Hindi siya nakalagay sa dashboard dito, instead na nakalutang po siya. Papakita ko sa inyo. As you can see, hindi po siya nakakabit sa dashboard. Yan, see? Dito po siya nakakabit sa manibela, sa ibabaw lang na manibela. So akala nung una dati ng mga tropa, mga nakakita nito is akala is aftermarket siya, pero hindi. Lahat po ng model ng Chevrolet Spark ng nirelease ng taon na yon, at least around that year, puro ganito po yung kanilang lagayan ng mga sensors, mga ganyan. So yun, kamusta naman yung maintenance? Second hand ko siya nabili, pero take note, few times ko pa lang po siya, matagal na po sa akin to, maraming buwan na rin, hindi ko na mabilang hindi ko natanda kasi, sensya na. Bihira ko rin kasi gamitin to, pero hindi naman ganun sobrang kabihira. I mean, at least once to twice a week, ganung bihira. Hindi naman sobrang tagal. And kapag ginamit ko siya, usually malayo yun. So gamit na gamit din. And now, nakikita nyo, since hindi rin naman ako ganun kagala, yes, so lalabas ako 100 to 200 kilometers lang biyahe ko, uwi na ulit, balik na ulit. So yun lang. And then yung kanyang this is automatic CVT, and yes, na-try ko po yung AGS ng Espresso. Yun yung reason ba't ko siya iba-vlog, kasi gusto kong bumili ng Suzuki Espresso. Tingin nyo, magandang decision yun. Sabihin nyo ako sa comment section kung magandang decision na bumili ako ng espresso. Kailangan ko kasi maliit. Okay, take note huwag nyo akong rekomendahan na malalaking kotse, hindi pwede sa garahe ko. Ayoko makaperwisyo ng kapitbahay. Kailangan ko na talaga maliit. So yung sinukat ko yung width, yung lapad ng espresso, malapit siya sa lapad nito. So if ever man, I believe, hindi ako 100% sure, pero kasya
yung espresso sa garahe ko. Truth be told, gusto ko talaga ng SUV or mga van. Wala lang akong garahe para sa ganung kalalapad na mga sasakyan. So, huwag nyo po ako re-recomendahan, hindi po good idea sa sitwasyon ko yon. Other features niya, just in case lang, baka importante sa inyo to, yan, may mga lagayan dito tayo ng coins, lagayan ng RFID cards. Also, yan, punong-puno rito. Dito yung mga documents natin, mga ORCR, pero mga Xerox lang yan of course. At kung ano pang mga lagayan ng tissue, puro tissue dito. Kasi ang kasama ko is si Commander lagi, and mahilig kaming kumain ng mga take out. So, may tissue dyan. So, yun. Yung pansin nyo, meron din dito ang power window. Isa lang ang control. Siyempre yung nakokontrol niya yung kanya, while ako kaya kong kontrolin both. Pero again, these both, ang kaya lang kontrolin nito is itong dalawang harap lang na window. Okay? Sa likod again is manual control. You know. So yun. And of course, nung nabili ko rin siya, wala na rin siyang ganito. So alam ko 1.5 lang naman ang pares nito, or 1.5 each. I'm not really sure, pero hindi na pa naman urgent. So hindi ko muna siya inasikaso. Tagal na rin, no? Inasikaso talaga, literal. And of course, nung binili ko to, fully tinted po talaga to lahat. Ako lang nagpapunit niyan kasi nga ayokong umabot sa point na bibili na rin ako ng Orion dahil lang sa sobrang tinted. Yung nagpapatint, yung mga taong nagpapatint masyado ng kotse nila, tapos mag-Orion lang pala, ang ending nakakaperwisyo sa daan. Okay? Again, kung hindi kayo nakakakita sa normal na ilaw na nag-exist na yung ilaw na yan since 19 kopong-kopong pa, okay naman yung ilaw na yan. Kung hindi kayo makakapag-drive sa ganun, baka hindi talaga kayo dapat nagda-drive. Like I said, matik ito. So, silinyador lang and brake. Most of the time, nakapaalang naman ako magda-drive. Pero minsan, pagka kailangan, like mag-expressway, kailangan siyempre naka-sapatos. Pero pag dito lang, malapit-lapit lang, usually nakapaalang ako, machichinelas lang ako. Pero naka-ready naman ng sapatos ko just in case lang. And yan. And of course, original pa rin yung kanyang, tinakpan ko lang nito, pero as you can see, original pa rin po yung kanyang foam, yung kanyang upuan. Medyo may kadumihan na yung actually nasa likod. Pero yun nga, gagastusan ko rin yun, pero hindi pa kasi priority ito mga to eh. May mga family finances pa ako na need ko unahin, eh hindi ko pa siya inasikaso. Of course, andito rin yung ilaw, yeah. Pero most of the time, in-off ko lang yan kasi meron naman akong bit-bit dito usually. Wala nga pala, wala. Dito yung ilaw ko, yung USB siya na ilaw na pwede kong gamitin anytime. Pero of course, gumagana naman yan if in case na gusto kong gamitin. It's just that ayoko lang na nakukonsumo yung battery. Ayoko lang magulat isang araw na ba't yung battery ko? Kaya ini-stay ko na siya na most of the time off. Add ko lang, no, meron nga rin pala siyang of course dalawang lagay ng cup, pero pinaglagyan ko na siya ng air freshener. And the other one is yung lagay ng cup, tinagyan ng cup, lagay ng cup ulit na dalawahan naman para mas marami. So hanggang 3 cup ang pwede naming gamitin, 1, 2, and 3. Tapos ito binili ko na lang to, pero ditanggal lang naman ito para mas marami ako may lagay. So ano to, lagayan din ng cup lang dito, may lagayan dito ng cup. Tapos binilang ko nito na para pwede mas marami pang ilagay. So papatong lang siya, isasaksak lang siya doon, then kakabit na siya. Hindi lang naman ikabit. Yun, slide and lock na. Adjust lang para hindi matakpan yung what do you call this, sa seatbelt lock. Lipat na tayo sa likod. So yun, ito naman sa likod. Maluwag pag dito ka sa likod ng passenger, ng driver. Skip lang talaga pag dito kasi like I said, mahaba yung bias ko. So maskip dito ko, bata lang pwede rito. But dito, since hindi naman dito ang driver, wala naman siya nababakat, pwede mas maluwag. So maluwag pag dito. So kulang-kulang isang dangkal din halos sa paa. And pagdating naman sa ulo, dito medyo bumababa na ba ng konti. Ganito lang yun. So mga 1 inch lang, 5'9", 1 inch lang yung gap ko sa ano. At saka dito tingin ko pagka kagaya ko, kasi laki ko, kasi taba ko, eh malamang sa malamang dalawa lang yung pinaka best na kasya rito. Pero kung mga kids like myself, mga kids lang naman usually kasama, pwede hanggang 3, right? And then nabili ko ito, so I don't think meron talaga kasi wala rin lagayan, wala siyang headrest. So that is why pansin nyo, bumili pa kami ng mga headrest para sa mga kids, para pwede silang makatulog. Yun. So may mga headrest dito. Itong model na nabili ko, wala siyang headrest, you can see.
So kung wala yan, nakaganon ka or tutulog ka na nakaganito. So ganito siya. For the material, expect nyo, mura lang kasi ito, budget. This is a budget car for beginners, I believe. Gawa sa ano, I think murang plastic lang din siguro ito. And as you can see, original pa rin yung kanyang seat. Original po lahat. Medyo dumumi lang ito part ito. For some reason may parang calmot or something. I'm not really sure about that. Pero yun yan. Tapos Aso mo yan. sa aso ba yan? Sa aso. Aso ko pala may kasalanan yan. I don't think meron yan nung binili ko, pero yun. Yeah, may mga dogs din ako kasi minsan sinasakay namin dito. Kaya lately bumili na ako nung pwedeng ilagay dito para hindi na nila nadudumihan yung seat. Yung nilalagay sa likod talaga. Para itong buong area na to, para lang sa aso. So yun lang. And what else? Mostly nandito original, mga at least 80% ng nandito original pa, stock pa from 2012. I don't think napalitan to ng marami kasi as far as I can see, kung kino-compare ko siya dun sa videos from 2012 din ng mga reviews, halos ganito rin lahat. Like I said, ang napalitan lang is yung head unit lang. I don't think na may head unit yung 2012, feeling ko wala pa yan ng time na yon. And yung mga gulong malamang kasi iba-ibang brand na yung gulong nito eh. So yun lang napansin ko. Yeah, lipat naman tayo sa likod. And pagdating naman dito sa likod is hindi kalakihan po yung kanyang cargo dito sa likod. Yeah, as you can see, kasya lang is yung maliit na cooler. Yan. And mga lagay na extra gasolina. Ito, chinelas, kakabili ko lang actually. So, at least isa't kalahati. Size 10 po ang chinelas ko. Size 10 po yan. Yan. Isa't kalahati ang lapad. I'm not sure kung ilang kilograms ito, pero lagi ko lang dito, checkin ko na lang sa website. So yan, most of the time dito, mostly syempre dito nakalagay talaga yung mga bit-bitin namin. Nagdadala kami ng sarili namin mga pagkain, usually pag long ride, pagkain na tubig at mga yelo. Kami dito maliit na cooler na to, solid to, very useful na, pakinabangan na maraming beses. So yun, ito lang naman. And then of course, ito yung sasabi ko sa inyo na may lagayan siya ng speaker dito, this and this, pero wala na yung speaker. See, wala na tingin ko nasira na. Yun yung isa sa mga nawala na rito or napalitan na. So yun lang naman. And of course sa ilalim yan, hindi ko na maipapakita siguro sa inyo, andyan yung spare tire. Mapapasilip ko ba kahit konti? Ayun, spare tire. And yung mga tools, kompleto po yan sa mga tools, pati yung triangle para sa pag nasiraan ka or something, yung mga ganon. Hindi ko natanda, pero yun yung tinuturo yun sa driving school, meron yan. Tsaka kailangan nyo yun pagka magpaparehistro kayo, tuwing nagpaparenew kayo ng rehistro, yun. And nagustuhan ko rito is hindi mo kailangan ihampas yung kanyang likod para isara. Handa mo lang na at least merong mga 1 to 2 inch, then let go. Okay, nasarado na. Ganun lang. Mga believe halogen yung mga ano nito, mga ilaw, walang LED rito. So yeah, that's it. And again, original din to mga to, hindi pa pinapalitan, pero papansin nyo kung kailangan ng linis or kinis. Ayun, gusto ko rin na meron siyang wiper sa likod. Diba nice? So ayun, in terms of soundproofing naman yan, no? Actually maganda yung, I don't know, pero mas maganda ang soundproofing nito compared dun sa na-try ko kasi ang Wigo ng tropa. I think rinig din naman kahit paano yung makina, but yung mga cars sa paligid, may mga dadaan, hindi halos marinig yung mga motor, yung mga kotse, hindi halos rinig dito. Kung soundproofing ang usapan, ano dito, solid. Ang marinig mo lang talaga is yung makina, yung gulong sa ramdam nyo kasi yung unders ng gulo, tapos nagbabibrate sa katawan, yun lang yan eh. Pero yung mga yan, mga dadaanan natin itong motor na to, try na yan, halos wala. Ang maririnig mo lang is hindi mo rinig yung halos hindi mo rinig yung mga sasakyan dito. So in terms of soundproofing, yung piece, ayun, medyo narinig natin yan, masyado malakas yun, pero sobrang hina na hindi ka na siguro mababother doon. So yeah, solid kong soundproofing dito, very good.
So ayun, no, so hindi ko pala naipakita last time kung paano siya itiklop. Yes, one of the things or my favorite things about may tono po siya na dito sa hatchback versus sedan is pagka kailangan mo kasi ng extra space. Sa sedan kasi parang entrance siya, tapos pasok mo sa loob, tapos yung bintana is naka-fix. Syempre sa sedan naka-fix to, ito lang ang pwede tanggalin. But sa hatchback ang ganda, ang kinaganda niya is pwede nga siyang i-convert. So currently ito yung ganito yung size niya. Kasi naman dito mga maliliit na pang maliit na pang groceries na mga box. But per sure, pag gusto mo talaga, pag kailangan mo na ng malalaki, is tatanggalin mo lang to saglit. Hindi, clip lang naman to. See? Tagilan mo natin dito saglit. And then dito naman, pwede natin siyang i-convert. Tataas to dito pa pagka-convert. Tataas yung unahan. And then pag nakataas na siya, saka mo siya igaganon. Sumapit yung ano pa. Tapos isasaksak siya doon. Yan, okay na yan. So, and then dito naman, iaangat to, tapos saka siya itutumba. You know. So, meron ka na dito. The same goes sa kabila. Kita ko na lang din siguro. Yan, iangat, liliko doon, papunta ron, and then tatanggalin to. Iangat pala, iangat. And then, the same goes. Kaso, driver seat ako, mahaba ako, remember. So nakasagad to, hindi ko siya maisagad ng pag ano. Pero basically, kung hindi naman kayo kasing tangkad ko, magiging ngayon, imagine niyo na lang flat ito. Yan, ganyan siya. So pwede kayo maglagay na rito ng at least 2 balikbayan box kasya. Yes, yun lang. And then some maliliit na mga gamit dito. So yun. Last time pa na ipakita ko sa inyo, which is yung kanyang yan, mga spare tires, mga tools. Yan, dito ko, siyempre dito yun na nilalagay. Yun lang naman. Then ito, extra gas, just in case lang na mabitin sa biyahe at malayo-layo. Lagi ako may pang ano ng yung tubig sa wiper pag nagwa-wipe na ano. So yun, ibabalik ganoon lang, same procedure, balik lang to, and then dito sa part na to, iangat lang ulit, tiklop pabalik, and then ganun lang. So ayusin lang pala, wait, bago siya ibalik, siyempre make sure na yung seat belt nakalabas pala, otherwise hindi nyo magagamit. You seatbelt and down. The same goes dito. Labas yung seat, angat, balik, and din. Yun. Wait, hindi ko na-ilock. Yun. Voila! So yun, basically dito, I'll be honest with you, at best 2 lang talaga ang kasya rito. Okay, 3 kung payat, pero most likely 2 lang talaga comfortable nila doon. And of course, yung pinakamatangkad dapat dito sa passenger side upo, kasi dito hindi masyadong sinasagad, while sa other side, kung matangkad ang nakaupo, kailangan isagad yun. So medyo masikip yan, yung dulo, yung sa tuhod na part. Yan po yung scenario dyan. So basically, honest review, syempre, of course, may konting bias ako rito kasi syempre, this is my car and nasanay na ako rito and komportable akong gamitin ito. So sasabihin ko, maganda tong car na to, smooth. Pero kung lalagyan ko ng konting critical thinking, best talaga to sa mga beginners, sa mga ayaw gumastos agad ng malaki. And since, alam nyo ba, na 2022 na yung last Chevrolet Spark na release. So nag-stop production na po ito. So basically parang ano na to, mga limited edition na itong mga to. Although nakikita ko sa currently ngayon, marami sa Facebook page, mabibili kayo mga around 150 to 250,000. Not bad na po yun. Basta lang po pag bibili kayo, magsama kayo ng mekaniko, marunong, yung pagkakatiwalaan nyo sana, like yung ginawa ko, good quality yung makukuha nyo. Okay? Honest issue, pasira na yung aircon and walang busina. So tingin ko kaya ko naman yung i-settle and kaya ko nang gastusan yun. So yun,
Also, kung bibili kayo ng mga ganitong second hand, yung budget nyo, like kunwari 150 ang budget nyo or 200, kailangan ma-extra kayong 50 to 100k para sa mga repairs, para sa mga konting kalikot, konting remedyo. Otherwise, kasi expect yan second hand may konting issue yan. So yun lang naman. Again, this is the Chevrolet Spark. Recommended to sa mga beginners. Mga beginners lang na mga drivers and sa mga gusto mo na mag-practice. Ako, hindi ko kasi mako-consider sarili ko na expert and I don't plan na makipagkarerahan. So, okay na sa akin itong mga ganito na mga kotse. Point A to point B, mahatid ka nito. Ang sarap pang gamitin ng CVT nito. So kung makakahanap kayo ng good quality pa yung engine, wala pang issue, panalo to. Ang sarap dito, ang smooth. Yung switching niya from one cambio to another cambio. Ang smooth lang, para kang pinipindot ng cotton. Yeah, it's a bit of an exaggeration. Maybe, exaggeration para sa side ko. Pero, yeah, komportable kasi ako rito. Again, that's the biased part of me saying na ganun nga. Kung nagustuhan nyo to, try nyo na lang maghanap sa iba. I'm not really sure kung ibebenta ko to hindi. Baka hindi na. Parang habang tumatagal, parang nagbabago na isip ko. Parang hindi ko na siguro itutuloy yung espresso. Hindi ko type yung switching ng ng espresso, yung AGS niya. Hindi ko type yung pakiramdam tuwing nagpapalit ng cambio, ng gear ba. So yun lang. Anyway, again, the Chevrolet Spark LS para to version 2012. This is Rain Manguera. I'm out.